So ito po mga kababayan, ito na yung ating pag-uusapan kay Yussi Claire Castro. Alam nyo ba mga kababayan na maraming DDS na galit kay Yussi Claire Castro. Kasi nga daw, isa nga si Chavit Singson dyan na tinatawag niyang girl. Ikaw girl, attack dog ka girl. Ang mga aso, kapag nakaamoy ng pera yan girl, kakagat yan girl. Kaya tinawag anak attack dog girl. Ngayon mga kababayan, maraming nanggagalaiti kasi bakit? Lagi kasi silang nasasapul. Lagi kasi sila mga kababayan na nababara. Katulad niyan, sa sabi ni Sara na wala na daw patutunguhan itong gobyerno ni Marcos. Wala na daw mangyayari itong gobyerno ni Marcos. Ngayon si Yussi Claire tinanong ng isang reporter. Sabi naman ni Yussi Claire, yun bang nagtanong niyan may nagawa ba sa bayan? Di ba? Yun bang nagtanong niyan? May naiambag ba't na itulong ba sa bayan? Bago siya magsabi ng ganyan, gumawa muna siya ng ikakabuti sa bayan. Di ba? Sapul kasi. Lagi kasi silang nasasapul. So ngayon mga kababayan, dahil dyan, na nasapul sila, mga kababayan, ay, ito ang pinakamasakit. No? Si Boying, na pinakaayaw nila. Kung makita mo dinidisbar. Hanggang sa last minute, dinidisbar nila. Si Yussi Claire Castro, mga kababayan, hindi natin sure kasi isa siya sa pagpipilian na mapasok bilang isang DOJ or Department of Justice Secretary na papalit kay Boying Rimulya. Naku po mga kababayan, mas lalo po itong mga DDS sasakit ang dibdib. Meron pong mga DDS nito na hindi na naman makakatulog. Naku po mga kababayan. Meron na naman mga DDS dito na ewan ko kung isa lang masasabi ko mga DDS, kung hindi ninyo kaya si Yusik na maging DOJ, wag na kayong huminga. Ituloy-tuloy nyo na yan. Kung hindi nyo kaya, ituloy nyo na lang yan. Itulog nyo na lang. Tapos, pikit, wala nang gisingan. Di ba? So, ganun na lang ang gawin ninyo. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, walang mangyayari. Kahit anong ipaglalaban ninyo dyan, hindi naman kayo si Manny Pacquiao na para sa'yo, ang laban na to, oo. So ito mga kababayan meron akong ipapanood sa inyo na isa si Yussi Claire Castro, kumpiyansa sakaling maging DOJ Secretary. Castro seen as capable candidate for Justice Secretary, sabi ng isang analyst. Ito na, mga kababayan. Ako. Wait lang may ads lang. Naku po, mga kababayan. Mas lalong manggagalaiti talaga, mga kababayan, itong mga DDS. Wait lang may ads lang. Mga kababayan. Ayan, umpisa na natin. Ito, kausapin na natin si Attorney Barry Gutierrez. Mga kasama natin via sa linya ng telepono. Via Zoom dapat kaso parang linya ng telepono na lang. Magandang hapon, Attorney Barry. Ayan na. Pakinggan ninyo. Attorney Barry. Sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, ito po'y nasa DZMM, Teleradyo, at pagmamayari po ito ni Romualdez, sabi ng mga DDS. Ang kanila pong ini-interview ngayon ay si Attorney Barry Gutierrez, isa po at dating spokesperson ni Mama Leni Robredo. Or Vice Presidential Spokesperson. Ayan, Attorney Barry, unahin ko na. Ito po bang, dahil meron na nga bagong chairman ng Blue Ribbon, meron na rin tayong bagong ombudsman, sa Kamara, tinigil na yung investigasyon at pinaubaya sa ICI. Are we seeing medyo huhupa? Medyo po ba inaasahan natin na back to normal, medyo hindi na ganoon ka-unstable yung ating mga sangay ng pamahalaan? Well, sana yun ang maging resulta nito. Kasi ang hinihintay naman talaga ng madami sa ating mga kababayan
ay magkaroon ng malinaw na direksyon dito sa investigasyon. Tama. Tungkol nga dito sa mga iba't ibang mga scam at mga kickback Nako. dito sa mga flood control project. So ngayong meron na tayong bagong ombudsman, meron na tayong bagong chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Sana ito na ang maging simula ng isang mas klaro at mas malinaw na proseso para maipagpatuloy itong investigasyon na ito at mas mahalaga, yung mga taong ma-identify na meron talagang pananagutan ay masampahan na ng mga kaso. Dahil yan ang matagal na hinihintay sa tingin ko ng maraming mga kababayan natin. At nung nagkaroon ng gulo sa Senado, merong konting katanungan kung ano pa mangyayari dito sa ombudsman, medyo nawawala ng konting kumpiyansa. Pero ngayong malinaw na meron ng na-appoint, malinaw na meron ng direksyon na dapat Ma'am El Villanare, sila po. Mauwi na ito sa isang mas maayos na proseso na magtatapos sa pagpapile ng mga kaso at pagpaparusa doon sa mga taong meron talagang kasalanan sa isyong ito. Tama. At makakaasa kaya tayo na huhupa na rin yung political noise, ika nga. Kasi napansin din natin, simula ng September 21, talagang he said, she said eh. Kumbaga parang batuhan ng putik. Are we expecting na titigil na yun at talagang magko-concentrate na doon sa investigasyon ng ICI? Ako, tingin ko yung political noise habang iba doon sa mga sangkot o napapangalanan. Sa mga nagtatanong po mga kababayan kung sino po ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee ay meron pong acting chairman si Erwin Tulfo. Sa mga hindi po nakakaalam, si Senator Erwin Tulfo po ang bagong acting chairman ng Blue Ribbon Committee. Alam nyo na. Dito sa investigasyon na ito, yung mga iba tinuturo ng mga testigo ay yung mga politiko at iba pa dyan, mga kasalukuyang nakaupo sa Kongreso at sa Senado. Siyempre, hindi titigil yung mga yan. Dahil ipagpapatuloy nila ang pagsisikap na depensahan ng kanilang sarili o kaya ilihis ang usapan sa iba. Kaya hamon yun. Ma'am Lilicha, Sir Michael at Ma'am Lili Hamon yun Toninido kay po. Senator Rapi Tulfo. Ngayon siya na ang mamumuno sa Blue Ribbon. Erwin. Pabalansihin. Sorry, Senator Erwin Tulfo, sorry. Paano niyang babalansihin yung paghahabol sa katotohanan at paglabas nung dapat lumabas dito sa investigasyong ito doon sa pressure na siguradong i-apply ng mga Actually, mga kababayan may tanong ko lang. Wala po kasi akong alam pagdating sa ganitong kalakaran, no, sa batas or sa law. Pwede bang ibalik si Senator Leila de Lima bilang DOJ Secretary ulit? Kahit dating DOJ na siya? Pwede ba yun? Alam mo, Joy Laos, ang pangit ng apelyido mo, nagkakalat ka pa dyan. Alam ko naman nabubo ka, intindihin ka na lang namin. Sabi nga ng doktor, kapag may sakit, hayaan mong gumaling. Tanong ko lang mga kababayan, pwede ba yon? Kung pwede, nako, pwede rin si Senator Leila de Lima or ngayon Representative Leila de Lima. kasama na mismo sa Senado. At sa panig naman ni Ombudsman Remulla, paano niyang titiyakin na yung investigasyon at yung kaso na gagawin ng Ombudsman at yung papasok ito sa trabaho ng Ombudsman talaga ay magagawa despite yung political pressure na certain na i-apply. Hindi pa nga siya nauupo. Ang dami na humaharang yung mga nagpapile ng mga kaso para matigil yung kanyang appointment. Ngayon nakaupo na siya, asaan natin na meron pa rin pagsisikap yung ilan dyan na hadlangan o questionin anumang bawat hakbang na kanilang gagawin. So, yan yung hamon dun sa mga bagong leader na nakaupo sa mga mahalagang pwesto na ito na paano hahabulin ang katotohanan, paano papalabasin ang dapat lumabas kahit na merong ganitong ingay na siguradong magpapatuloy habang yung mga ibang iniimbestigahan at ibang pinupuntirya ay nakaupo pa rin sa pwesto. Sinabi na rin ni Ombudsman Remulla dati pa, no, nung kahit yung siya nasa shortlist pa lang, nababalik ta rin niya, no, yung questionableng rule ng dating ombudsman, si retired Ombudsman Samuel Martires, no? Ala! Narinig nyo babalik ta rin ni Remulla lahat ng pinagbabawal ni Samuel Martires.
Nako, isa pa naman sa pinagbabawal ni Samuel Martires dyan, yung hindi ilabas ang salin at asset ng mga Duterte. Nako po, mga kababayan. So dito tayo kay UC Claire Castro, mga kababayan, kung sakali ba na... wait lang, may ads ha. Kung sakali na may possibility siya na pwede maging DOJ. Alaman na. Sino pa talaga yung mayroong tinatago? Sino yung walang tinatago? Sino yung willing to big para sa transparency? At sino yung pilit na paguguluhin pa rin at papapalalabuin itong issue na ito? So ako, napaka-klaro nung direksyon eh. Ang dagdag Hello po, Ma'am transparency Ana. sa issue na ito ay mabuti para sa ating mga kababayan at Tama. nakakatibay ng loob, nakakabigay kumpiyansa na Kita nyo, pati mga reporter ito I will tell you frankly mga kababayan. Alam nyo, yung mga nagbabalita, lahat ng network, no? Hindi ko sure kung ako lang nakapansin ito. Hindi ko rin sure kung pati kayo napansin ninyo. Alam nyo ba lahat ng nagre-report mula ABS-CBN, GMA, TV5, unmasking dito sa DZMM, nung nalaman nila na si Boying Rimulya ang bagong ombudsman, alam nyo ba lahat sila nakangiti? At saka alam nyo ba yung nasa isip nila yung parang may justice na. Di ba? Alam nyo yun? Yung tawag dito, yung may pag-asa na. 'Di ba? Yung nalaman nila, yung nakita nila na dineclared ni PBBM na si Boying ang ombudsman, talagang alam mo yung parang free na sila, yung parang ganun, 'di ba? Parang may boses na ang lahat. Oo, 'di ba, Sir Pau? Parang hindi na hindi na tayo natatakot kasi sa totoo lang dati, mga kababayan, kapag nagsalita ka kasi ng against, no? Katulad kay Digong noon, kapag nagsalita ka ng against sa kanya, kapos may masilip ka ng against sa kanya, either ipapahuli yung CEO or else ipaaresto ka, ipasara yung network mo, 'di ba? Oo, sa totoo lang, ang daming reporter, no, ang media, journalist na parang nabunutan ng tinik. 'Di ba? Sa totoo lang, masarap sa pakiramdam yung magsasalita ka na alam mong tama. Katulad nito, nagsasalita tayo. Meron tayong source, yeah? Meron tayong pinagbabasihan na isang balita na hindi nanggaling sa atin pero nagre-react tayo. 'Di ba? Katulad nito, na ang sabi isa sa credible si UC Claire Castro na pwedeng maging DOJ secretary. So ngayon mga kababayan, hindi naman natin sinabing si Claire Castro na ang DOJ. So isa pa lang sa pagpipilian. So hindi ka natatakot mag-voice out ng iyong reaksyon, 'di ba? Hindi ka natatakot na magsalita kasi bakit? Pantay eh. Pantay. Dati kasi sa panahon ni Duterte, kapag nalaman niya na isa, dalawa, tatlo, apat na balita mo, siya ang laging pinupuntirya mo, either gawaan ka ng kaso, tatargetin ka niya, tapos uutusan niya lahat ng trolls. Birahin nyo yan, sabihin yung bias. Tapos lahat ng kwento noon, lahat ng mga nakaraan, kakalkalin nila hanggang sa masira yung network or else yung news agency or yung channel. Ganon ang ginagawa nila. Oh, 'di ba? Ganon ang nangyari sa ABS-CBN na nawala ng reputasyon. Kasi unang sinabi nila, hindi nagbabayad ng tax. Pangalawa, bias media. Pangatlo, marami silang ginaganon. No? Ngayon kasi mga kababayan, malaya, no? Malaya tayong namamahayag. Wala naman tayong problema, vloggers, content creators, journalists, and newscaster. Malaya po tayo as long as hindi ka nagbanta. 'Di ba? Mahirap kasi magbanta ka na, patayin mo si ganito, patayin mo si ganyan. Below the belt na po kasi 'yon. Magsalita ka lang, mura ka, pwede ka namang magmura kung kamura-mura naman. Ngayon, tanungin ko kayo, hindi ka ba mapapamura? Yung mga kongresista na sangkot sa anomalya sa flood control, bilyon-bilyon ang halaga ng mga air assets, mga mansyon na malalaki, tapos trip to dito, trip to doon. Ngingiti ka lang? Di ba? Malamang mapapamura ka. Di ba? Diyos ko. Sabi ni Sir Tony, ni Nubla,
Sabi ni Aimee, Baba ay wala daw rule of law. Sa kanila, walang rule of law. Bakit? Kasi, inimmune kasi sila. Diba? Immune kasi sila ni Digong noon. Alam niyo, sa totoo lang, ang ginawa ni Digong noon sa kanila, mga DDS, inano sila, spoiled. Spoiled sila. Kaya pag gumawa sila ng pagkakamali, kapag dumikit ka kay Digong, quits ka, linis ka, safe ka. Kasi, ano sila tawag doon, may tawag dyan inispoiled sila. Ngayon kasi mga kababayan, hindi mo pwedeng i-spoiled. Mali is mali. Bawal is bawal. Di ba? Sa totoo lang, nung panahon ni Digong mga kababayan, yun po ay tinatawag na silent martial law. Totoo yan. Sa panahon ni Digong, silent martial law yun. Bakit? Saan ka nakakita sa saligang batas ng ating bansa? No? Paki-comment mga kababayan kung anong article, anong Republic Act na nakasaad na kapag nakita kang nagdroga, papatayin ka. Meron ba? Tanong ko lang, kapag nakita kang nagtinda ng droga, babarilin ka. Meron ba? So ngayon kung wala sa Republic Act or sa saligang batas yung ganung batas, anong tawag sa ginawa ni Digong? Silent martial law. Bakit sinusunod sa utos niya yung ganong estilo na hikayatin ng kapulisan na manlaban ang adik para may rasong barilin? 'Di ba? Tapos ngayon maririnig mo sa mga DDS, kawawa si Tatay Digong. Sinakay sa eroplano walang tsinelas. Kawawa si Tatay Digong, kinidnap, dinala sa dahig. Kawawa si Tatay Digong, hindi man lang pinakain bago ikinulong. Bakit? Tanong ko mga DDS, nung panahon bang pinapapatay ni Digong yung mga adik na meron pa sanang tsansa na magbagong buhay? Di ba? Pinainom ba nila ng tubig bago tinumba? Pinakain ba nila ng pansit bago tinumba? Pinasakay ba nila ng private plane bago tinumba? Pinakain ba nila? Inoxygen ba nila? Pinatulog ba nila bago tinumba? Di ba wala? Tapos ngayon manghihingi kayo ng human rights para kay Digong? Di ba? Tanong ko lang mga DDS, wala sa saligang batas na kapag nakita ka na nagdroga, patayin ka diretsyo. Ang nasa saligang batas, aristuhin, ikulong, kasuhan, litisin. Pag hindi nakalusot, kulong habang buhay. Pag nakalusot, malinis, laya. Pero wala sa saligang batas na kapag nakita kang nagbenta ng droga, patayin ka. Wala sa saligang batas na kapag nakita ka na gumamit ng fentanyl, ay itutumba ka. At mga kababayan, inamin ni Digong yan sa Senado at sa Kongreso, sa Quadcom. Si Risa Hontiveros pa nga ang nagtanong sa kanya niyan . So Mr. President, so totoo ba, inamin mo na inutusan mo ang kapulisan na hikayatin sila na manlaban ang mga drug suspect para may rason silang patayin? Yes, correct, very correct. Ako talaga ang nag-utos. Mali man o hindi, tama man o mali, utos ko yan. Akin yan. Diba? Inamin niya yan. Yan ang totoo. Diba? Kaya inalis niya ang ICC para hindi ma-question ang kanyang pagtad-tad ng mga patay. Kasi mangyayari doon, ang ICC papasok, ang human rights papasok. Ngayon, kaya ang human rights sa atin, sa ating bansa, walang power kasi hindi niya binigyan ng budget. Sino ba na kongresista noon, na senador ngayon, ang nagbigay sa human rights ng 1,000 budget? Di ba si Marcoleta? Di ba si Marcoleta? Ang isa sa nagsabi niyan, 1,000 lang ang budget sa human rights. Di ba?
Yun po yun, mga kababayan. Mm. Kaya sa totoo lang, si Yussi Claire Castro, mga kababayan, may At ito sa tsansa. statement ni Ombudsman Remulla, yun yung direksyon na balak yata niyang dalin itong issue na ito. Bagamat nagtalaga na ng parang acting din DOJ Secretary na humaliling nga kay Ombudsman Remulla, lumabas yung pangalan ni Yussi Claire. ni Yusek Claire Castro, no, na susunod daw na DOJ Secretary. Tinanong siya kanina sa press con, Zandro. Ito yung pahayag, ito yung tanong at sagot ni Yusek Claire Castro. Meet Simon. May ads He lang ha, makes mga learning the kababayan. markets Pakinggan simple. ninyo ang sagot ni Make Yussi sure Claire. nothing distracts you. Unang-una po, hindi po natin alam kung saan nagsimula yan. So, wala pong katotohanan yan. Mm. But will you accept, ma'am, the position if the president offered it to you? Hypothetical question, I cannot answer. Oo. Ayan, Attorney Barry, So actually, mga kababayan, kaya hindi po sinagot ni Yussi Claire yun. Kasi ganito po yan. Baka, ang sabihin na naman ng mga DDS dito, conflict of interest yan. Bakit? Siyempre, ano ka na spokesperson ka na Diba? Undersecretary ka na ng PCO. Tapos, nagbabalak ka na maging DOJ secretary. So, madodoble. Diba? Madodoble yun. Sasabihin na naman, conflict of interest yan. Bakit? Siyempre, pipiliin siya. Bakit? Kasi secretary na siya dyan Undersecretary na siya Kaya ang sabi niya, wala siyang sasagutin. Hypoputik, nabubulol ako. Anong sabi niya? Katotohanan yan. Yusek Claire Ayan na. Castro. Unang-una po, hindi po Hypothetical. natin alam kung saan nagsimula yan. So, wala pong katotohanan yan. But will you accept, ma'am, the position if the president offered it to you? Hypothetical question, hypothetical. I cannot answer. Oo. Ayan, Attorney Barry. Hindi talaga siya sasagot dyan. Pero, kung i-offer ni PBBM sa kanya, at kaya naman ni Yussi Claire Castro, 'di ba? Na panindigan, kaya naman niyang trabahuin, so why not? 'Di ba? Why not? Kung kaya naman niya. Kasi mahirap kasi mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kahit anong posisyon sa gobyerno, pag sinabing gobyerno, pag sinabing taong bayan para sa bayan, mahirap magmaneho ng eroplano kung hindi ka naman piloto. Tandaan nyo, mga kababayan, anumang posisyon sa gobyerno, taong bayan ang reflect dyan. Lalo na yan, DOJ ka, ombudsman ka, di ba? Presidente ka, vice president ka, senador, congressman, gobernador, mayor, taong bayan yan. Ngayon, mga kababayan, kung sakali man na kaya ni Yussi Claire, kaya niya. Kasi kung tanungin natin, abogado ba siya? Yes. Abogado siya. Alam niya ang batas. 'Di ba? Kaya ba niya? Kaya niya kasi law ang pinag-aralan niya. Pumasa naman siya sa bar, may mga nahawakan naman siyang kaso, may naipanalo naman siyang kaso, 'di ba? So, pagpipilian. 'Di ba? Kung wala talagang ibang mapili, so why not? 'Di ba? So ganun 'yon. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, mahirap magmaneho ng eroplano, tapos ang pasahero ng eroplano na yon, yung 120 million Pilipino, tapos hindi ka piloto. Isa kang taxi driver. Yeah? Isa kang farmers, or farmer ka. Tapos, magiging DOJ secretary ka, mahirap. Di ba? Kasi malayo ang kaalaman mo sa agrikultura, sa batas. Ganun yun. Di ba? So, kay Yusik, may tsansa. Bakit? Abogada siya Yeah? Mahirap naman na gawin nating DOJ Secretary si Sara, pero hindi niya alam yung batas. Yun ang nakakapagtaka. Di ba? Try nyo gawing DOJ Secretary si Aimee. Di ba? Alangan naman si Aimee Marcos, gawin mong DOJ Secretary.
Ewan ko kung may diploma. Yun lang ang tanong. Ha? O sabi ni Bata Angas, Sir Kent, baka pwede mo content si Makati Cargo. Dami nilang inabando na 40 containers. Lahat na yung balikbayan boxes, tulong mo na sa aming OFW. Actually po, Bata Angas, kanina ko pa nabasa yung comment mo. Sige, ganito. Actually, napanood ko din po yan. Ganito yan na. Sa totoo lang, advice ko sa mga OFW, lalong-lalo na sa nagpapadala kayo ng mga cargo, balikbayan box, or yung mga naka-box. Oo. Mga balikbayan. Huwag po kayong manghinayang magbayad ng mahal sa mga delivery. Di ba? Kung importante naman ang ipapadala ninyo. Ngayon, kung gusto nyong makatipid, kasi ganito yan eh. Bago natin i-proceed sa isang topic ito. Bago po kayo magpadala ng mga balikbayan boxes, no? Halimbawa, may mga importanteng bagay doon, pinapadala ninyo. 'Di ba? Huwag po kayong magdalawang isip, magpadala, kahit mahal yan, tiisin nyo. As long as marating yung pinadala ninyo. Bakit? Kasi parang gamot yan eh. Parang gamot yan. Bakit? Bibili ka ng gamot, generic. Sa generic, hindi ko sinisiraan ang generic na gamot ha. Kasi may function ang generic. Ganito yan. 5 inom mo, tsaka pa e-epekto. Pag sa branded ka, 1, 2, 3, effect na agad. 'Di ba? So, di bali ng mahal, at least umeffect. Dito kasi sa generic, 5 na nainom mo, may possibility hindi i-effect, may possibility i-effect. So, kung nagpapadala kayo at pinag-ipunan nyo naman ang pinapadala ninyo, kahit mahal, tiisin nyo na lang. At least, mahal man ang binayad ninyo, di ba? Nararating naman. Kasi mahirap kasi mga kababayan, nagbayad kayo, mura nga. Mapapamura naman kayo. Di ba? Oo. Ngayon, sa totoo lang mga kababayan, kahit ano na mga logistic or mga courier na cargo o mga cargo, logistic or courier na papadalhan ninyo, mga kababayan, hindi po kasi habang buhay nandyan sila. Minsan kasi may kumpanya na nababangkrap. 'Di ba? Hindi lahat ng company ay nagsusustain. Lalo ngayon mga kababayan, yung mga logistic or mga courier or mga cargo, marami silang katunggali. Maraming kalaban. 'Di ba dati naalala nyo, napakalakas ng LBC? Diba? Ngayon magugulat kayo, ang dami na niyang kalaban. May Johnny Air, may Air 21, di ba? May LBC, may DHL. Marami kasi silang katunggali. So ngayon mga kababayan, wag po kayong mag-expect na yung isang kumpanya ay hindi po malulugi. Meron kasing ganun. Di ba? Kumbaga sa pagkain, ang mga courier kasing ganyan mga kababayan, hindi kasi katulad sa Jollibee. Ang Jollibee talaga hindi yan malulugi. Kasi bakit? Do you think malugi ang Jollibee? Hindi po. Kasi ganito yan. Kapag walang kumain sa Jollibee, may Chowking. Kapag walang kumain sa Chowking, may Max. Kapag walang kumain sa Max, merong Mang Inasal. Kapag walang kumain sa Mang Inasal, may Red Ribbon. May Greenwich pa. So kahit saan dun sa 7 na kainan or 6 na kainan, hindi sila malulugi. Bakit? Greenwich, Max, Chowking, Mang Inasal, at Red Ribbon, and then, tawag dito, Jollibee. Lahat kasi yan, mag-iisa lang. Puro kasi corporation yan. So, kung walang kakain sa isa, may kakain sa isa. 'Di ba? Unlike dito, sa mga delivery, hindi po kasi talaga, mahirap kasi, sa totoo lang mga kababayan. Kahit sa gamot, ganun yan, parang sa gamot. Kung gusto mong gumaling agad, tiisin mo yung mahal. May Burger King pa. 'Di ba? Kahit mahal, tiisin nyo. Bakit? At least, napupunta naman sa ayos.
Aanhin yung mura, mapapamura ka naman. 'Di ba? Ako hindi ako natawa ha, kasi na-experience ko din 'yan. 'Di ba? Mura sa tugo. Tapos pagdating nung pinadala mo mga pabango, basag na. Hindi katulad doon sa LBC na kahit maarte sila, maraming etche-buretche, nararating ng ayos, hindi nababasag, may Goldilocks pa. 'Di ba? Ganun ang gawin ninyo mga kababayan. Bilang aral, bilang isang content creator, influencer vlogger, bilang tulong ko po sa inyo kasi hindi naman po ko kayang mag-utos yan, pahulihin yan sila, panagutin sila. Advice ko na lang po sa inyo. Bilang paghanda po, wag po kayong basta-basta magpadala, 'di ba? Sa mga mura na papadalhan, mga courier o logistic. Bakit? Yung iba kasi ganyan, mga kababayan, katulad sa Pilipinas, nakakadismaya minsan, yung mga maleta natin nababasag. Pero tignan nyo sa Japan, yung mga maleta sinasalo, may foam pa. Diba? Ganyan talaga. Oo. Kaya, kung tayo mamili ng papadalhan, isipin natin yung mga 5-star. Kahit 5-star nga, may mali pa rin eh. Diba? Doon natin tutukan. Diba? Di bali na mahal yung charge. At least mapupunta naman sa pamilya mo yung padala. 'Di ba? Wag lang tayong basta-bastang nakita natin kasi may mga nag-i-endorse, 'di ba? Ay doon tayo agad. Hindi. So, eto na. Mga kababayan. Yun lang po yung aking advice. Maraming salamat po.